Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talking Spirits. Good morning sa mga manonood natin. Kung meron man sa ibang bansa, salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talking Spirits. Pero bago tayo magsimula, I would like to request, makilambing lamang ng konti. Na paki-like naman, paki-like. Then share this video, and of course, if you are new to this channel, bago lang kayo dumalo rito, paki-subscribe para tumaas naman ng konti ang aking subscription. So, lumipat yung rally ng INC at taong bayan, sabihin na natin, dahil marami namang hindi INC members na sumama dyan sa rally na yan. That we are hoping to trigger a much bigger rally. Lumipat sila sa lilipat ito at lumipat na kagabi pa sa Liwasang Bonifacio, dahil daw of course the main reason is hindi na kailangan na mag-apply ng permit doon dahil it is a freedom park. So of course nandoon pa rin mga kapulisan. Ito naman ang gustong ipakita ng ating pamahalaan na kontrolado nila yung situation. So, ibig sabihin, hindi talaga magkaroon ng isang konfrontasyon or madugong pangyayari dahil nandyan sila. At yun na nag-assure kay BBM na walang mangyayari na untoward incident or whatever that will lead to a bigger event like people power dahil nandyan ang kapulisan natin. So, ibig sabihin, the government has total control of the incident, of the events that is unfolding. At hindi sila natatakot kung meron pang mangyayari man yung people power na ina-assume natin mangyari dahil kontrolado nilang sitwasyon by deploying thousands of policemen at controlling the situation. Kaya palagay loob si BBM, lumipad siya papunta ng Canada. Yan ang nasa isip niya. So as usual naman, alam nila na ang impression, ang expectation nila wala mangyari sa mga rallies na to. They are purely rhetoric, parang naglalabas lang ng samang loob ang mga tao at hindi naman nila pakinggan talaga yan yung mga hinaing ng taong bayan, for sure. So maraming nagtatanong, ito bago natin pag-usapan yan yan sa mga observation ko, these are only observations and based on my experience, konting experience with regards to ganito mga situation, ay magbibigay ako ng opinion. Bago yan, re-reviewin natin yung pangyayari kahapon dyan sa EDSA. Una pala, marami nagtanong bakit daw hindi binigay ni Joy Belmonte o yung government ng Quezon City. Anong reason? Kasi bago aprubahan ng mayor yata yung Quezon City Police ang chief nila ang mag-approve at parang may kontrata na pipirmahan. So parang ako dahil kung protesta yan, bakit kailangan pa ng permit? At makikita natin yung play ng government natin, yung paano nila money over na mag-die down o masoften yung impact ng rally na yan. Unang-una, ginamit talaga nila yung media. Ang media. Pangalawa, yung government entity, ang local government, talagang kinontrol nila yan na i-revoke. Kasi nagbigay ng 1 day, then siguro sa tingin ni Joy, dahil marami nito, mga supporters niya nasa Quezon City ang central delikado siya, di ba? So
palubag loob na may isang araw rin naman sila na nagrally na without permit. Nagtataka nga ako dahil nasa natin Bill of Rights na pwede kang magpahayag openly ng inyong damdamin, ng inyong hinaing in open public areas kung gustuhin mo. Nasa Bill of Rights natin yan. At pipigilan ng pamahalaan. Ngayon, ito nga, ang reason ng government of Quezon City na nakaabala daw sa traffic, na maraming hindi nakapasok na empleyado, mga estudyante daw na absent sa kanilang mga schools, hindi nakapag-take ng exams, naabala daw yung mga sasakyan. Kung titingnan mo yung reason, ganyan ba kabigat yung reason na yan sa problema natin sa bayan na to? Kung tutuusin, ito tinatrumpet, pinapalaki ng media na yan ang reason, but they are not talking about ano ba ang dahilan na nagkaroon ng rally dyan sa EDSA. Alam ba nila na yan ay laban sa korupsyon? Alam ba nila na ang purpose ng rally na yan ay para matukoy at mapakulong itong nagpahirap sa bayan na mga politiko, na mga congressman, na mga senador na nagpahirap sa bayan natin dahil sa pagnanakaw, sobrang pagnanakaw ng kaban ng bayan, na dapat naman mismong gobyerno ang magtukoy kung sino ba itong mga tao na to, instead of itong tinatawag na suppression of our freedom natin sa pagsalita. Ginamit ang mainstream media, kaya huwag na talaga kayong manood dyan sa mainstream media, GMA, One News, lahat na yan. Huwag lang yung isiminay dahil ni 25 yan ang medyo pabor sa opposition dito sa mga nagraralis. Sa sipin mo, bawal daw ang kalsada. Kanino ba yung kalsada na yan? Di ba sa taong bayan yan? At pinagbawalan mo ang paggamit niyan. Marami namang madaanan at hindi naman araw-araw na may rally. Dapat bigyan ng pagkakataon ng mga tao na magbigay ng kanilang pagkakataon na ibigay ang kanilang hinaing na matagal na nilang kinikimkim dahil nga sa sobrang kahirapan ng bansa natin. So yung pagpigil na magkaroon ng dalawa pang araw na rally ay nagbunsod ng Iglesia ni Cristo na ilipat ang rally papunta ng Liwasang Bonifacio. Nakita naman natin kung paano kinontrol. Padala ng maraming pulis, tinatakot yung mga rallyista na huhulihin. Yung mga sasakyan, kinontrol nila. So, parang kung ganyan na ganyan ang mangyari, wala talaga maging successful na protesta. Na pinairal yung pananakot ng mga kapulisya natin. Marami nagsasabi na this is a peaceful rally. Peaceful rally ito. May mangyayari kaya sa peaceful rally. Di ba? So, doon sa huling bahagi ng hindi naman huling bahagi sa mga speeches na mga dumalo doon na mga prominenteng tao, nauna si Mike Defensor, nauna si Senator Amy Marcos. Dito talagang hinayagan niya, hayag na sinabi niya na hindi naman niya mention na people power, but yung kanyang pag-imbita sa iba-ibang sektor ng ating society sa clear indication na talagang naghihikayat siya na magkaroon na ng people power. Lahat na sektor ay tinatawag niya. Kasama na yung BARM, yung mga MILF na naalisan ang kanilang mga posisyon diyan sa ministry, mga ministry diyan sa BARM government. Inihikayat din niya lahat na manggagawa, lahat na mga mahirap na sumama sa rally na yan
at mga empleyado na mga underpaid sa mga tanggapan diyan sa Ortigas at saka sa Makati na sumama. Lahat na talagang hinihikayat niya na sumama sa rally na to. Kasama ang mga sikta ng ating mga religious congregation tulad ng QGC. Dahil nga dyan sa pagkakulong ng kanilang lead pastor, ng kanilang spiritual leader na si Pastor Apollo Kibuloy, kailangan sumama din kayo. May katwiran naman si Senator Amy Marcos at marami pa siyang hinayag na mga bagay na kung ano ba ang sitwasyon ng ating bansa ngayon na patibay sa ganyang gawain. So kulang na lang niya i-mention yung people power. But behind, if you read between the lines, ang ibig niya sabihin, talagang lumabas na lahat na tao. At ano bang ibig sabihin yan? Di ba people power? So, yun ang mensahe ni Senator Amy Marcos sa nakaraang rally na yan. So, klarong-klaro ang kanyang pagpahayag ng kanyang diskontento sa pamahalaan na to. At may balita pa na isa siya sa mga nasampahan na siya ng I think cyber libel if I'm not wrong, or any case. Then ito naman si Larry Gadon nagsasalita na nagalit si Amy daw dahil marami rin siya mga nakatagong mga proyekto na nakakuha siya ng kickback. Yan ang sinasabi ni Gadon. May mention siya regarding sa smuggling, sa custom. But bago ka magsalita, magbigay ka ng pruweba. At isampa mo na yan, yung kaso na yan, kung mayroon bang involvement si Senator Amy na ganyan. So klarong-klaro na nakikita natin na talagang inuunti-unti na ang mga senador. So marami akong maging komento dyan later on. At ito nga, sumunod si Mike Defensor, yung speech niya kahapon, parang ni-replay niya, dinagdagan niya ng konti, pero the same, talagang iniisa niya ang mga dahilan kung bakit naganap itong mga pagsusupress ng ating kalayaan dahil nga pinoprotektahan ng administrasyon na to ang kanilang karumal-dumal na pagnanakaw sa kabangbayan ng ating bansa. So, ito, ngayong araw na to, simula ngayon, marami na rin nag-ipon-ipon doon sa Liwasang Bonifacio at nagpahayag ang kapulisan, ang NCRPO na si Abirin, siya yata ang chief ng NCRPO ngayon. Okay naman, makokontrol nila, magdadagdag sila ng pulis para to control traffic. Wala sila magawa, hindi nila mabuwag yan dahil Liwasang Bonifacio sa Freedom Park. Pwede ka magsalita ng gusto, pwede ka mag-rally dyan kung gusto mo. Ngayon, ang ano lang niya, ang ibig sabihin, may ano lang siya, anxiousness, medyo nababahala ng konti. Maganda rin naman, prangka siya, na malapit yan sa Malacanang. Kahit wala dyan si BBM, pwede naman mangyari yung iniisip natin. Kasi sa tingin ko rin naman, kung mayroong mga major rallies na ganyan, dyan sa Mindula, umalis na si BBM dyan, for sure. At may mga option na yan. Pwedeng doon na siya Malacanang in the north. Sa tingin ko, maraming bali-balita na nakahanda na yan in case kung Malacanang sa Manila will fall to the hands of the opposition in case a worst scenario will occur. So pwede nilang ilipat na Malacanang doon sa north. So yung mga haka-haka ng ibang mga retired general ay mangyayari. So I don't know kung kailan kayo action. Ngayon, sinabi ko kanina na ito na nga, it will lead to a people power revolution kung it will be successful kung meron
military component. Naniniwala ako sa ganyang prinsipyo dahil hindi lang dito sa bansa natin nangyari. Tingnan mo yung history sa buong mundo with regards to regime change, pagpapalit ng rehimen. There is no regime change except for an election na tulad nito, pag-depose ng isang dictator o isang malupit na pamahalaan tulad ng pamahalaan ni Bangag, walang peaceful means na mangyari dyan. Yung sinabi natin na it's a people one is a peaceful revolution, hindi naman yung peaceful. Kulang lang sa shooting war, but later on that happened doon sa mga sumusunod na mga kuditas. But in that instance, talagang may looming, there is a looming bloodshed noon. Napigilan lang dahil umalis yung mga Marcoses sa Malacanang. But kung hindi yun nangyari, talagang magkaroon ng civil war yun. Kasi both sides are ready. Yung grupo ni General Ver handa na makipaglaban. In fact, kaya na nga nilang bombahin yung Camp Crame at Camp Aguinaldo. Hindi ako maniwala na pinipigilan ni Marcos yan. Naghahanap lang sila ng safe haven before that happened. Pero nangyari kasi, hindi sila napunta sa Paway. Talagang diniretso sila sa Hawaii. Kasi yun ang plano nila noon. At noon, hindi na decisive si President Marcos dahil may sakit siya. Kaya yun ang nangyari. Napilitan silang umalis sa Malacanang. Ngayon, kung sabihin natin na peaceful, hindi yan peaceful. There were attempts na i-take over ang Malacanang. Kaso that was foiled. Sino ba yung Colonel yata o Lieutenant Colonel na pumasok doon na nahuli? Under Secretary ni President Duterte, kalimutan ko ang pangalan. Ngayon medyo bumaliktad yata. Nasa kabila na kay BBM na. Kasama ni na Anyo. Okay. So, hindi natin masabi na it was a peaceful revolution. At yan ang nangyayari sa ibang bansa. Sa mga observations ko sa mga political turmoil then that leads into a regime change. Ito lang, sample. Burkina Faso. Ganyan na ganyan. Tulad dito, nagrarally hanggang naging madugo ang rally. Then, a general took over. Nagkaroon ng military junta. Okay lang maganda rin ang Burkina Faso. Pero ang history nila sa kudita kasi, yung unang nagkudita, kinudita yung isa, tapos bumalik naman ng kudita ang isa. Then a younger colonel, actually hindi general, ang nagkudita. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, okay lang Burkina Faso. In fact, gusto nila humiwalay na sa ICC, and then gusto nila i-sever yung ties nila with France. Dahil itong mga bansang ito ay under sa France. Niger, Mali, Burkina Faso, GDR, yung Democratic Republic of Congo, Democratic Republic of Congo. Kasama yata yung Brazzaville doon sa malapit na sa Atlantic Ocean. So, itong mga to experience the same sa atin. Kahit nasabihin natin na economically hindi sila as stable kaysa atin. Medyo mababang kategory nila. Para silang Timor-Leste. But nakikita natin the way na nagprotesta din sila, pumupunta sila sa streets, wala nangyari ilang years. Kung hindi nagkaroon ng kudita, hindi nagkaroon ng uprising ng military, hindi talaga nagkaroon ng military change, ng regime change. At yan sa history ng buong mundo, sa mga nations that undergone the same revolutionary experience, ganyan ang nangyayari. Hindi talaga pwede walang military component. And I will stick to that theory. Theory lang ito. Itong mga ginagawa natin, kahit nga China, mas madugo yung China, talagang cultural revolution.
lahat na against, na mayroong history na nagside doon sa imperialism ng previous emperor, ah, na talagang ginurgur nila lahat yan. Lahat ng mga intellectual na ganyan, madugo rin yan na talagang in-implement nila yung teorya sa yung communism na walisin talaga ang mga taong nakaka-impluensya doon sa society nila. Kaya ganyan na ngayon ang China. Lahat naman talaga, even US na, di ba, ilang years ang civil war nila. Kung titingnan natin ang history ng US between the South, the North and the South, di ba, hanggang ngayon yung mga sentiments ng taga-South nandiyan pa rin. So hindi mawawala ang history, at talagang yung component ng military napaka-importante. Yan ang wala ngayon dito sa Pilipinas. Kaya kung ugkatin natin, marami nagtatanong sa akin, sinasabi professor, nagtuturo tayo pero wala na ngayon, matagal na. So ito, maraming nagtatanong kung ano ang opinion natin, anong teorya natin, kung saan kaya papunta itong sigalot na nangyari sa bansa natin ngayon. Kung titingnan mo, ito, ukatin natin ang mga sentimento ng bayang Pilipino, kung gaano ba sila reactive, nagre-react ba sila sa mga situation tulad ng mga panawagan na ito, at ano kaya ang nagbunsod sa kanila na parang hindi na sila sumasama sa mga aktibidades na ganito, ng mga rallies, or saan ba nakafocus ang kanilang isip? Bakit parang hindi insensitive na mga Pilipino to the calls para nga i-liberate ang sarili, para maayos na ang bansa na ito? Bakit insensitive sila? Dahil ba yan sa economic situation ng Pilipinas, na sobrang ang daming mahirap, na instead mag-react ka sa situation mo, nagpa-under ka na lang sa situation, na yan sa tingin ko ang nangyayari. Yan ang nangyayari dahil sa sobrang kahirapan, hindi na sila makareact, at ginawang instrumento ito ng pamahalaan na talagang gawing mahirap ang mga tao. Hindi sila i-alleviate sa present situation na itong sobrang poverty na nangyayari sa bansa na to. Kung titingnan natin ang poverty level sa Pilipinas, matindi. Na yan ang tinatago ng bansa natin, ng pamahalaan na ito, para ipakita sa buong mundo na hindi yan nangyayari sa bansa natin. So anong relasyon dito? Dito sa mga rallies na ito, wala silang capacity na to join rallies, despite the fact na ganyan nakahirap ang buhay nila. At itong reason ng kahirapan na yan, yun ang nagbunsod sa kanila, nag-prevent sa kanila na sumama sa mga rallies. They cannot afford to join rallies. So yun ang nangyayari. Kaya nandiyan lang sila, kikinig lang, nagagalit, hanggang galit lang. Yun ang nangyayari dyan sa mga rallies na yan. Ito, sa administrasyon na to, basang-basa na nila ang mga activities ng mga oposisyon. Isa na rito itong mga rallies na nangyari. Unang-una, yung nangyayari kay President Duterte. Sipin mo, ang daming nagmamahal ni President Duterte. Nang bumaba siya sa posisyon, almost 70-80% ang kanyang rating. Pero ano nangyari nung hinuli siya? Meron bang pumigil? O nabigla lang yung mga supporters? Meron bang rally? Merong rally after, pero wala. Nakakulong pa rin si President Duterte. Kung you can imagine, kung nung pagdating ni President Duterte, merong mammoth crowd na sumalubong sa kanya, may nakahanda, hindi mangyari basta-basta siya mahuli. Pero ibang nasa isip ni President Duterte,
talagang harapin niya yung situation. So ganyan na ngayon. Then marami rin namang sumusuporta sa kanya diyan sa dahig at dito sa birthday niya, marami nagpapakita ng suporta. In fact, it's a worldwide phenomenon na yung isang taong nagbe-birthday, buong mundo ang nagsiselebrate. Ba't hanggang dyan lang? At ngayon, parang pagod na yung mga tao. In fact, kahit sa dahig, pagod na. Sobrang haba na ng laban. Ngayon, itong laban na to, parang nandyan na sa pamilya na lang, kina Bibinde Sara. Meron ko kunting sumusuporta sa kanya sa dahig, pero ganyan ganyan talaga, nagsasawa yung tao. So, yan na ang hinahawakan ng administrasyon ni Bangag, ang confidence na walang mangyari yan si President Duterte pinakulong natin. Meron ba nagrarally na ganyang karami? Di ba wala? Napatalsik ba tayo? Nagrereklamo sila sa sa flood control. May nagrarally ba na marami nagrarally, pero wala rin. Nandito pa rin tayo. Kaya tama ang solusyon natin. Yan ang nasa isip ni Bangag. Kontrolin ang lahat na departamento ng gobyerno, lalo na yung may functions na tulad ng DILG. Kontrolin natin yan, hindi na sila makaalwan yan. Ang justice system, kontrolin natin. Yan ang nangyari. DOJ kontrolado, Ombudsman kontrolado, NBI kontrolado. Of course, ang Supreme Court kontrolado nila yan. Hindi ako maniniwala na hindi yan kontrolado. Tingnan mo, kung hindi takot yung mga justices dyan, nabibigyan na rin ng malita yan. Sorry na lang sa mga justices kasi nangyari na yan dun sa Okada, yung kaso ng Okada na napabalita na iba ang desisyon dahil nga sa malita na binigay ni Martin Romualdez. Doon nag-appear ang unang malita, yung teorya ng malita, doon unang nakita kay Martin Romualdez, dyan sa Okada case. So hindi ako maniwala, kasama na rin ang DOJ, ang Supreme Court na na-weaponize. Ang daming kaso dyan, ang dami-dami nila dyan, ba't hindi nila pagdesisyonan? Halos na lumuhod na yung mga abogado, takot lang dahil gusto mag-disbar, pero hindi ako maniwala nakatanggap ng pera yung Supreme Court niyan. Merong nakatanggap niyan. Hindi ko sinabi kung sino. Ganyan naman, all circles ngayon sa society natin are hopeless na sa Supreme Court justices natin. Kahit sabihin natin na mayroon naman matino dyan, pero wala rin, overall dyan sa mga kampo ni Bangag. Kung hindi yan takot na hindi makapag-retire, bakit si Bersamin natangay sa pera? Dating Chief Justice yan, diba? Lumabas pa si Bersamin ngayon kung totoong honest siya. Linahad niya anong pangyayari, wala. So alam natin kung anong qualities ng mga Supreme Court justices. Tatangay rin yan sa pera, tao lang yan . So yung last bastion ng demokrasya natin wala na. Balik tayo dito sa people power. Nangyari kay Pastor Kibuloy. Pinasok ang QGC, nagrarally, pinasukan ng maraming walang umalma. Walang bloody incident na nangyari. Salamat Lord na walang, pero mayroong nadali doon, mayroong namatay. Marami nagpasalamat. Salamat Lord na hindi mangyayari yan. Ito nga, sabihin ko lang sa inyo, kung Biblia naman ang basihan natin, 700 years ang mga Israelita sa Egypt. Hindi sila nakabala. Natanlil awa ang Panginoon sa kanila na inalis sila sa Egypt. Ilang years sila nagdadasal. Ilang years sila nagdadasal para maka 700 years o 800 years. Kaya there must be something na gagawin na actively doon sa mga tao bago yan mangyari. Di ba? Itong nangyari sa QGC, medyo peaceful as a lamp ang mga QGC members.
kalmado lang, ganyan. They're hoping for God's intervention, pero wala rin. God has His reason. Jesus has His reasons. Bakit ganyan? Nagsasuffer ngayon si Pastor Kibuloy diyan sa kulungan. Ang mga members, maingat, wag, baka pahirapan si Pastor. Ba't hindi? Dapat talaga i-insist ninyo ang inyong freedom, ang inyong karapatan. Kaya ito, there's a big possibility that you will join the rally in Deliwasang Bonifacio. Maraming sasama dyan, sigurado. But still, kung walang military component niyan, walang aksyon na militar, na I doubt na itong grupo ng EEP ngayon, the way that they acted, ang dami ng rallies na dumaan pero walang ginagawa. Wala talaga. Kulang sa sa orientation. Hindi na tanim sa kanilang mga dibdib ang kanilang obligasyon, ang kanilang sworn duty to protect the people. Wala yan sa isip nila. More on material talaga ang EEP ngayon at ang kanilang future, ang ilang career. Kahit yung mga pulis na yan, sabihin mababait yung mga pulis, wala eh. Nagpagamit sila eh. Anong gagawin natin? Nagpapagamit sila dyan sa administrasyon na yan. Kung magkaroon ng pukpukan yan, yung nangyari doon sa TOGC compound, hindi ba umaksyon ang pulis? Umakto din sila eh. Magamit pa nga sila ng SAF doon. Sabagay, walang shooting dahil wala namang baril yung mga KOGC. But I will still insist na kung ganyan lang, kahit mammoth crowd pa yan, 2 million, 3 million, kung still you don't make a move, makakapal ang mga mukha na yan ng mga nasa gobyerno natin. Hindi yan bibigay kung hindi forcibly sila alisin sa kanilang mga pwesto. Yan lang ang masasabi ko. Kaya ang military component is very important. Kung hindi yan mangyayari, the same ang mangyayari sa QGC, kahit na ilagay natin 2 linggo sila diyan sa magsawa na lang sila. Honestly, magsawa na rin ang tao, hindi na atin diyan. Kasi hindi yan aalis sa kanyang posisyon kung hindi siya forcibly natatanggalin diyan sa pwesto niya. So anong paraan yan? I'm not inciting anything, but this is my basis is history, at hindi lang history ng bansa natin, but sa ibang bansa. Ganyan talaga ang mangyari kung hindi siya pilitin na umalis dyan sa posisyon niya sa pwesto niya. At itong mga tuta niya, ang mga minions and mga minions niya, tulad nila Boying Rimulya, tulad nila Matibag, tulad nila John Vic Rimulya, sina Gibot Teodoro, si Anyo resign na pala. Sina Recto, hindi yan lakas loob yan. Sina Abirin. Kahit nasabihin natin matino na mga tao, hindi ho, nasa ilalim kayo ng na yan, narehime na yan. Kaya still susundin pa rin nyo ang maling utos dahil pinoprotektahan nyo yung posisyon na yun ninyo. Kaya hindi kayo matino. Kasi mali yung utos sa inyo eh. Tulad yan, suppression ng freedom of speech yan, freedom to assemble, pag hayag ng inyong mga karapatan, inyong mga damdamin, karapatan ng mga tao yan, nga pilit sinusuppress ng administrasyon na to. So kung wala talagang military component, I doubt na maging successful ang people power na looming. Sana, sayang yung people power. Hayaan na natin si Piping Inday Sara dahil yan ang kanyang prinsipyo, na hindi talaga siya sasama sa mga rallies na yan dahil siya ang benefactor eh. Siya ang mag-benefit dyan kung magkaroon ng change na yan. Ganyan kataas ang kanyang delikadisa. Ang treat niya sa delikadisa, ganyan kataas. Kaya that's a quality of a leader. Hindi naman dapat siya ang unang magulong. Kaya mga taong bayan ang dapat kikilos dyan. At ang some sectors of our military, kung
Hindi yan mangyari. Walang mangyari talaga. Gagawin nila ng gagawin dahil alam nila wala, kahit na mag-rally kayo niyan, magdamag o buong taon kayo mag-rally, walang mangyayari at hindi kayo bibigay ba yan? Ang dami ng rally mangyayari, ang dami ng rally. Meron ba silang ginawa na ano man lang ibahin ang kanilang ginagawa? Tulad nitong flood control noon pa, si President Duterte pa nagfile ng kaso, sina Congressman Ongab. Ano nangyari? Ngayon nagkaroon ng debate yan sa Supreme Court. Napakatagal ng desisyon. Yung PhilHealth na lang ng desisyon sila. Meron bang sinunod ba ng government? Wala. Kaya itong mga move na ganyan, hindi naman natin discourage, we encourage. Baka nga naman magkaroon ng realization yung mga militar na tama na talaga ang ginagawa. Meron na magkaroon naman sila ng tapang na lumabas na. Kasi mga duwag naman sila ang tagal na nila naging duwag. Lumalaban lang yan kung may pabor sa kanila yung situation. Pero right now, nakikita niyo yung paghihirap ng mga tao. Sobrang pagnanakaw ng pamahalaan, sumusunod pa rin kayo. Kahit yung mga kapulisan, sumusunod kayo sa mga magnanakaw. Pati kayo naman ay ninanakawan. Kaya, hopefully, itong gagawin na people, actually, this is start sana ng people power revolution, na it should be joined by the military para maging successful. Pero I doubt kung mangyayari yan. Ang lang natin, ang prayer lang natin na merong mga matatapang na sektor tulad ng itong mga Marines na to. Siguro kung hindi pa ito nawala sa posisyon, baka ito ang unang gagawa ng move na yan. Sabihin man nila, delikado yan, that will lead to military junta. Walang problema yan kung military junta. Basta mawala lang itong administrasyon na to. Basta lang mawala ang hawak ng administrasyon na to sa present na gobyerno natin. Di ba? Yun lang. Kailangan lang magkaroon ng region change. And from that, kung magkaroon yung fear ng ibang mga tao na mahirap na yung military junta, ay ang ibang politiko takot. Kung magkaroon na, wag lang si Browner mag-military, ang head sa military junta, sigurado paalpasin nila yung mga magnanakaw dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Iba yung medyo matino. I don't know bakit, sabagay retired na sina General Focus but there must be somebody. Hindi tayo nag-i-incite ng ganyan, but this is only an observation, this is not theory kung anong dapat tamang mangyari. Kaya I will stick to the theory lang ito, na kung walang military intervention or involvement dito sa people power or this movement ngayon, na medyo there's a big possibility na this will become a big movement. This will become totoong revolution revolution, peaceful revolution daw ng mga tao against the oppressive government. Kung meron talagang component yan ng military, maging successful yan. But right now, puro na lang rhetoric, puro balik-balik. Alam na natin lahat, alam na ng buong bayan yan. But still, nakikita natin, wala lang nangyari. 4 years na, walang nangyayari. Itong iba naman dyan sa military, yung mga retired na kailangan daw i-lead ni BP Inday Sara, ipapahamak niyo si BP Inday Sara. Diba? Siya ang unang hulihin. Naghahintay nga sa pagkakamali ni BP Inday Sara, kaya nga kahit na walang kakwinta-kwintang kaso, sinampa sa kanya. Diba? Tapos gusto pa niyo magsalita. Isang salita lang ni Inday Sara. Yung threat nga lang, di ba? Dinimanda siya. Grave threat yan sa tatlong mga bangag na yan. Paano na lang kung siya ang mag-lead dyan? Di siguradong sedition rebellion yan. Makukulong siya. Lalo tayong mapipilayan niya.
At to think about that we have only a couple of months na lang papunta ng kung magkaroon ng election, which I doubt kung magkaroon dahil nga ang target nila magkaroon ng charter change. Kaya dapat talaga alam ng mga tao na action tayo para mapipigilan itong lahat ng bagay na to. At ngayon medyo pilay tayo, meron nga tayong UPI pero wala namang military action na ginagawa na mga generals yung mga yan dyan eh. May impluensya yan sila sa mga active na mga members ng AFP at kapulisan, pero still hindi nila maimpluwensyahan yung mga kabaro nila. Di wala tayo, still may tayo dito. Puro demanda ang abutin ng mga ordinaryo Pilipino, yung nagbubunyag ng mga katiwalian, yun ang nakukulong. O mahigit 40 na raw ang may kaso. At dito sa kabila, 3 lang ang may kaso. O, di ba? Yung mga magnanakaw pa. So, ganyan ang situation, but still, we are hoping na maging successful itong rally ng INC dyan sa Iwasang Bonifacio. But I'm just voicing my observation at this is reality check naman sa atin. Reality check. So, we are hopeful na mayroong mangyayari na maganda, positive, that will lead to our desire na magkaroon ng tunay na pagbabago ng ating bansa. So, with this, medyo mahaba ng ating discussions for this morning with regards to the looming people power revolution na mangyayari sa bansa natin. And we are hoping that it will happen. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. Pero bago ang lahat, I would like to request, after what we have discussed, I would like to request na paki-pindot naman yung like, paki-share, paki-subscribe if you're new to this channel before leaving this channel, and press that notification bell so that anytime I have a new podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat doon sa kakarampot na dumaan dito sa wall ko, sa channel ko, at good morning sa inyong lahat, at God bless. Salamat po.